Hi! Ang kanta. Hey, it's me, Bads Veron. It's another day, another ka-vlog vlogan. Day 1 of Brigada Eskwela 2026. And from this, at syempre, wala pa tayong 2D. After our kick-off Brigada Eskwela 2026, dumiretso na nga ako dito sa classroom ko. Nakakatuwa nga dahil ngayon nga ay may mga kasama kami sa paglilinis at literal nga na day 1 ng Brigada Eskwela nga netong classroom. Bago nga ako pumasok sa school, pinagplanuhan ko na nga kung ano yung mga una kong dapat gawin dito sa classroom. At dahil nga sobrang alikabok na, ang unang pinaalis ko muna talaga ay ang mga upuan. At saktong-sakto nga may mga nag-volunteer nga rin dito ng mga dati kong estudyante. Ngayon daw sila babawi dahil dating araw ay tumatakas sila. Charot lang po, pero mababait naman talaga ang mga ito. Buti na nga lang marami pa akong basahan sa classroom at babanlawan na nga lang namin ito. Pero baka gusto nyo pong mag-donate ng mga sabon at hindi ko po kayo hihindian. Alam nyo ba dati, bilang isang bagong guro, nahihiya po talaga akong mag-ask ng mga donations, ng mga volunteers. Yung tipong kung kaya ko naman, bakit hindi na lang ako? Pero oo nga no, na-realize ko yung sinabi ng isang teacher sa akin. Mas maganda na maramdaman din ng mga magulang, ng mga estudyante o community na may kanya-kanya tayong responsibilidad din. Dahil sa totoo lang, hindi lang naman si teacher ang makikinabang sa classroom. Hindi lang din naman ang mga bata o ang mga magulang, kundi ang buong community. Kasi kapag malinis at maayos ang kapaligiran ng paaralan, mas maayos ang pag-aaral ng mga bata. Dahil sabi nga, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Dahil kapag maganda ang pundasyon ng edukasyon, asahan ninyo na maaasahan ang mga kabataang ito sa ating komunidad. At lagi nyo pong tatandaan, parents, napaka-importante po ng presensya at suporta ninyo sa paaralan. Dahil kapag nakikita kayo ng mga anak ninyo kung paano kayo kaaktibo sa paaralan, mas ginagalingan nila sapagkat kayo yung unang modelo at ang unang ginagaya nila. After lunch na nga ito at natuyo na nga itong tiles at nagulat nga ako dahil may bisita ako. Nakakatuwa lang dahil constant giver ko nga itong si Ma'am Janet. Yung last na binigay niya nga sa akin, isang box na chalk. At ngayon naman nga, binigyan niya ako ng mga ballpen at ng kartolina. At tamang-tama nga, pandagdag sa mga gamit ng mga bata. At ito nga si Ma'am Janet, nakilala ko nga ito sa Maimpis Integrated School nung naging sub-teacher ako. At sakto nga rin nun, sub-teacher siya sa school na yon. At ito nga, nagkakamustahan rin kami sa mga buhay-buhay namin. Napag-usapan rin nga namin dito yung tungkol sa mga teaching experiences at lalong-lalo na sa DepEd ranking. Kaya alam ko po yung mga nararamdaman ninyo, nalilito kayo kung ano yung mga plano ninyo, desisyon ninyo, may kasamang pressure. Minsan napoprostrate na kayo, gusto niyo yung tanongin yung sarili ninyo kung saan ba talaga kayo. Minsan natural po yan, pero wag na wag nyo po nga hayaang i-down nyo yung sarili ninyo. Mga ilang oras lang, magkaroon kayo ng reflections, realizations, mag-meditate kayo, bangon ulit. Keep on praying. Walang imposible. Kapag nalilito ka, magdasal ka, magiging malinaw po yan. Some of you, alam nyo po yung journey ko, paano ako umiiyak, paano ako bumabangon. Pero tignan ninyo, pangatlong Brigada Eskwela ko na. Ito yung masishare ko sa inyo kung paano kabuti si God at paano siya kumikilos. Sometimes gusto natin magmadali, gusto natin agad makuha kung ano yung plano natin. Pero may tamang panahon po si Lord. At basta anak ka niya, huwag kang mag-alala. Sasagutin niya yung prayers mo. O diba kung san-san topic na yung napuntahan natin at hindi ko nga namalayan, napauwi na pala kami. O sadyang minamadali ko na nga itong voice over ko dahil madaling araw na naman. Kaya hindi rin talaga ako magtataka kung bakit sumasakit yung ulo ko. Pero sa totoo lang kasi aminin ko, hindi ko alam paano ko pagkakasyahin sa isang araw itong mga gawain ko. Sa totoo lang, nakukulangan pa talaga ako. I think nagagawa ko naman yung mga dapat gawin kaso medyo nasasacrifice nga yung tulog ko at yung health ko. Which is hindi dapat gawin. At ito na nga, pagka-uwi nga kumain lang ako ng kaunti at nakatulog nga ako dahil sa sobrang sakit nga talaga ng ulo ko. Alam nyo, ito yung pinapasalamat ko kay Lord. Pag umuwi ako ng bahay, nararamdaman ko na yung sakit ng ulo ko. Doon ko nararamdaman yung pagod ko. Hala, naiiyak ako.
Kasi pinagpipray ko talaga kay Lord na, Lord, bigyan niyo po ako ng lakas, magawa ko po yung mga dapat kong gawin sa school. And yes, ginagawa talaga ni Lord, binibigay talaga sa akin ni Lord. At kahit sino yung makakita sa akin, hindi makapaniwala na parang pagod ako. Siguro makikita nila akong haggard, pero nakikita pa rin nila akong naka-smile. Ang galing lang talaga. At alam nyo, sabi ko nga, hindi ako matalino. Minsan, nagda-doubt ako sa sarili. Pero alam nyo, paano lumalakas yung loob ko? Dati nga sinagot na ako ni Lord. Di naman nga ako matalino, pero nandito ako, dinala ako ni Lord sa pagiging teacher. Di mo pa akalain ang tataas ng grades ko, tapos average ko sa LET 90. Hindi ko po pinagyayabang ha. What I mean is, pinagdasal ko lang po talaga yan. Dati rin, hindi ganito yung tingin ko sa sarili ko. Though na-vision ko naman yung sarili ko, pero tinupad ni Lord. Ginawa niyang functional or purposeful ang buhay ko. O diba, ang galing talaga ni Lord. Kaya minsan sa totoo lang nakaka-guilty kasi may mga pinangako tayo sa kanya na sabi ko, gagawin ko to. Pero dahil nga sa parang kulang yung oras, minsan hindi ko nagagawa. Kaya binabaling ko na lang sa ibang bagay na mas gagalingan ko pa, Lord, mas magpapakabait pa po ako. At sa mga oras ngang ito, kapag nakasalamin na po ako, ibig sabihin talaga niyan, masakit na ang ulo ko. At pagkagising ko nga, inaasikaso ko na yung mga dapat i-post sa page ng school. At dito nyo talaga minsan malalaman kung paano ko productive yung Pwede nyo rin pong tignan or i-visit ang Northville ES or ang aming school page para naman po maging updated kayo at makita nyo rin yung mga activities ng school. At syempre, yung effort na rin po naming mga SOCMED team, simula sa mga capturer, sa mga nagvi-video, mga nagpi-picture, nag-e-edit, at mga nagka-caption, at syempre kung paano kami i-guide ng aming principal. At bago nga muna ako magpaalam, gusto ko munang magpasalamat kay Mother Carla at kay Ma'am Janet. Grabe, sobrang na-appreciate ko po yung effort ninyong pagpunta pa lang sa school at lalong-lalo na po sa mga binibigay ninyo. At mas siksik at liglig na umaapaw pa po ang ibabalik na blessing sa inyo. At hanggang dito na muna po. Thank you po and God bless.